balita po ito para kay Tatay Digong. Ang Niger po, isang African country, ay bumitiw na naman sa pagiging miyembro ng ICC. Bago po bumitiw itong bansang Niger, yung Burundi, na taga-Africa din, ang Pilipinas at ang Hungary, kauna-unahang European na bansa, ay bumitiw din sa ICC. Ang dahilan ng Niger, kasi ang ICC daw ay instrumento ng kolonyalismo. Ang Niger po ay isang dating French colony. Alam nyo, matindi ang mga Pranses pagdating sa kanilang mga sinakop na bansa. Dahil hanggang ngayon, talagang tinatrato pa rin nilang parang colonies ang mga African countries na yan, pati ang kanilang mga currency nakakabit pa rin sa Central Bank ng France. No? So, hindi talaga nagbigay na tunay na kalayaan itong France sa kanilang mga dating colony. Now, bukod po sa Niger, may dalawa pong bansa na kasabay nag-anunsyo ng Niger doon sa intensyon na mag-withdraw. No? Ito pong bansang Mali at saka ang bansang Burkina Faso. Ito pong tatlong bansang ito ay kabahagi ng Organization of Saheli States, no? At silang tatlo po ay magkakaratig bansa at sila rin po ay pare-parehong mga naging colonies ng France. So inaasahan po natin matapos magbitiw ang Niger, magbibitiw din po itong Mali at saka Burkina Faso kasi nag-anunsyo sila kasabay ng Niger na sila ay bibitiw sa ICC dahil nga daw ito daw po ay instrumento ng mga kolonyal ng France. Now, yan din po sinasabi ni Tatay Digong, no? Na itong ICC na ito talaga yung mga European colonial powers na nagpupumilit na ipagpatuloy ang kanilang impluensya sa mga dati nila mga colonies. No? At siyempre tayo po ay kabahagi din ng mga bansa na sinakop din ng dating ng Espanya noong mga unang panahon dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng mga bayani gaya ni Rizal at ni Andres Bonifacio. No? So, yung pagbibitiw, sabi ng Niger, kabahagi yan ng pagkakaroon ng tunay na kalayaan laban doon sa mga sumakop sa kanilang mga bansa. At ang Niger nga po ay colony ng France. Now, bukod po sa Niger, nagsalita na rin po. Dati-dati pa ang South Africa, ang economic powerhouse ng ICC na nais rin nilang bumitiw. In fact, sinimulan nila ang proseso pero ibinawi. Pero ngayon po, nagsasabi pa rin sila na kinukonsider nilang bumitiw. Bukod pa po sa South Africa, ang bansang Uganda ay nagsabi na hindi sila masaya sa pagiging miyembro ng ICC at ang bansang Kenya ay nag-iisip na rin po na bumitiw. Sa totoo lang po, nung ako'y minsan ng kampanya para sa International Law Commission, yung buong organization, yung buong African Union na merong 52 membership ay sabay-sabay na nagsabi na baka nga sila bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Pag yan po ay nangyari, well, 52 states po ang miyembro ng African Union, umalis na ang Burundi, umalis na ang Niger, baka alis na rin yung Burkina Faso at saka yung Mali. So out of 52 states, 48 states ang posibleng bumitiw pa sa ICC. Kapag natuloy po yan at talaga namang sinasabi nila na it's a matter of time na bibitiw sila sa ICC, ang matitira na lang bansa ay mga bansa ng Europa at saka bansa ng Latin America. Dito po sa Asia, halos wala naman talagang nagmembro dyan. No? Ang talagang nagmembro lang sa Asia ay Japan at saka ang Cambodia at saka Timor-Leste, no? Na talaga naman po, kaya naman po sila napilitang maging miyembro dahil nakatali po yan sa kanilang mga nakukuhang mga aid dyan po galing nga sa mga European countries. Talagang European court naman po ang ICC. Ang tanong, kapag natuloy nga itong pagbitiw, hindi lang po ng Mali at ang Burkina Faso at sigurado na po yan, kapag natuloy pa yung sinasabi na bibitiw din ng South Africa, ang Kenya, Uganda at yung African Union, ano bang mangyayari? Anong epekto nito kay Tatay Digong? Well, unang-una po, may posibilidad na kapag sabay-sabay nagbitiw ang mga African states, mawawalang saysay na po ang International Criminal Court. Unang-una, no? Katawa-tawa naman sila na International Criminal Court, ang mga miyembro lang ay mga Europeans at mga Latin Americans. Huwag po nating asahan na yung mga Latin Americans mananatili. Bakit? Kasi ang Latin Americans po, yung mga bansa doon ay hati po yan. Yung mga mas malapit sa Russia, gaya ng Venezuela, well dati po, no? Ewan ko kung ano ngayon mangyari, yung Cuba at saka yung I think Guatemala, at saka yung mga malalapit sa Amerika, gaya ng Chile, gaya ng Argentina. Pero neither Russia nor Amerika po ay member ng ICC. So sa totoo lang, wala masyadong hawak ang ICC sa Latin American countries kasi halos lahat sila ay naging colony ng Spain o kaya di naman kaya ng Portugal. Alam ko na ang Espanya nangangampanya pa rin na sa kanyang mga dating colonies gaya ng Pilipinas at yung mga Latin American countries na manatili pa rin sa ICC, pero napakahina po ng impluensya ng Espanya, hindi gaya ng France na hanggang ngayon nakatali sa kanilang ekonomiya sa ekonomiya ng France. So sa akin, wala talagang malakas na dahilan para manatili yung mga bansa ng Latin America sa ICC. Baka mauna lang na bumitiw yung mga bansa na mas malapit sa Russia at saka sa China, gaya po ng Venezuela, gaya ng Nicaragua, gaya ng Guatemala, no? At susunod naman yung mga ibang bansa kasi wala naman talagang impluensya ang Espanya sa kanila. If at all, gaya natin, nabubusit po ang mga dating colonies ng Spain sa mga Espanyol. Tayo talagang nagpakamatay mga ninunong natin para magkaroon ng kalayaan. So anong epekto nito? Well, kung sabay-sabay pong umalis sa mga African states, sabay-sabay umalis sa Latin American states, wala na pong estadong matitira. Ang pinakamagandang mangyari pag sabay-sabay bumitiw sa ICC, magde-decide ng ICC, isarado na ang korte. Bakit? Una-una, kung wala sila mga bansa na kasapi, paano nila i-raise yung pondo na kinakailangan nila para magpatuloy ng paglilitis, no?
Pero siyempre, baka naman hindi mangyari yan na sabay-sabay bumitiw. Pero bantayan niyo po yan. Ha? Ako, inaantay ko lang na merong maunang African state at inaasahan ko yung 52 states talaga na African Union. Sabay-sabay na po yan. Sunod-sunod na po yung bibitiw. So ang ideal is, pag bumitiw ng buong Africa, bumitiw ang buong Latin America, baka sabihin nga ng mga Europeans, okay, hindi gumagana itong ICC kasi sa ang katotohanan naman, nung hindi nagmiyembro ang Amerika, ang Russia at ang China, talaga namang alam nila na baka hindi magtagumpay ang ICC. Kasi hindi naman ito kauna-unahang pagkakataon na nagtangka silang bumuo ng ganitong korte. Talaga naman pong meron ng mga naunang pagtatangka na magkaroon ng International Criminal Court, hindi lang natutuloy kasi nga yung mga estado ayaw nila na mabawasan ang kanilang soberenya. Kinakailangan pa rin talaga na dahil pinangangalagaan nila yung pagiging independyente mga bansa, sila pa rin ang lilitis sa mga kaso na nangyayari sa kanilang teritoryo. So, scenario number 1, dahil magkakaskade o talagang magkakaroon talaga ng malawakang pagbibitiw, baka sumuko ng ICC. Kapag sinarado ang ICC, kinakailangan palayain nila si Tatay Digong. Scenario number 2, hindi mangyari yung sabay-sabay na pagbibitiw, bagamat maraming bibitiw. Ano naman ang epekto nito kay Tatay Digong? Well, siguro kapag maraming bumitiw, bagamat hindi majority ay bumitiw, mag-iisip naman ng ICC. Bakit ba ayaw nila sa ICC? Ang pangunahing dahilan kaya ayaw nila sa ICC dahil nga doon sa pagiging malayang mga bansa. Ayaw nila naghihimasok ang mga dayuhan doon sa mga bagay-bagay na talagang sila lang dapat na gumagawa gaya ng pag-iimbestiga at paglilitis ng mga kaso, mga kasong kriminal na nangyari sa kanilang teritoryo. At dahil dyan, posible na baka isipin naman ng mga maestrado, sige na nga, para maengganyo yung mga estadong hindi pa bumibitiw na wag nang bumitiw, pag-aaralan natin ulit itong jurisdiction ng Pilipinas upang iparating ang mensahe na kaming ICC, hindi kami magpupumilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw na ng mga estado. Yan po talaga yung pinaka mabuting gawin ng ICC kasi nga po ang pangunahing kawalan ng interes para manatili maging miyembro ng ICC at para maging miyembro ng ICC ay yung paghihimasok doon sa internal domestic matters gaya ng paglilitis sa mga kasong kriminal na nangyari sa kanilang teritoryo. So ang scenario number 2, para lang makonvince yung mga bansa na kasapi na wag bumitiw at maengganyo yung hindi pa sumasapi, baka i-dismiss nila ang kaso ni Tatay Digong dahil lack of jurisdiction para ang mensahe, hindi kami magpipilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw na ng mga bansa na maging kasapi ng ICC. O di ba kapag ginawa nila yan, mawawala na yung alinlangan ng mga estado na baka nga baliwalain ang kanilang pagiging malayang bansa, mabaliwala ang kanilang pagiging soberenyang bansa. Malakas po yung probability dyan. Kasi sabihin na natin, 30 African states, sabihin na natin hindi lahat 52 states bumitiw, pero 30 states, o sabihin na natin 10 African states ang sumunod. Siyempre, gagawa naman ng hakbang ang hukuman para pigilan yung natitirang 38 states na bibitiw. At gagawin nila yan sa pamamagitan ng paggagawa ng ehemplo kay Tatay Digong na dahil hindi na nga kasapi ng ICC ang Pilipinas, ititigil nila paglilitis para sabihin doon sa mga natitirang African states, huwag nyo nang ituloy ang pagbibitiw dahil ito, kinikilala naman namin, unang-una, na meron talagang kalayaan, independyente ang mga bansa ng daigdig at meron silang soberenya at hindi kami magpupumilit na magkaroon ng jurisdiction kung ayaw nyo na sa ICC. Ako po, talagang sinuportahan ko po itong pagiging miyembro ng ICC. Bakit? Kasi po, hindi tayo nawawalan ng gera. At importante naman na kung nagkakaroon ng matinding labanan at walang gobyerno na makapagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng kaharasan, dahil ako naman po, tumayo akong abogado ng mga comfort women, yung mga ginahasa ng mga bansang Hapon, na kailan lang kami nagkaroon ng recognition at desisyon na mali ang ginagawa ng Pilipinas na hindi isinusulong ang interes ng ating mga comfort women para sa katarungan. At ang irony of it, ang napakalaking supporter ng ICC ay Japan, pero ang Japan ang ayaw magbayad ng reparation sa mga ginahasa nila mga Pilipina. Well, ako po talaga naniniwala na kinakailangan kapag hindi gumagana ang mga lokal na hukuman, meron namang mapupuntahan ang mga biktima ng mga pinakakaruma-duman na krimen para katarungan. Pero hindi po ibig sabihin yan na talagang babaliwalain na ang soberenya ng mga bansa at mga lokal na hukuman. Kinakailangan talaga ang mga lokal na hukuman pa rin ang court of first instance. Dahil kapag hindi po nila binigyan ng pagkakataon ang lokal na mga estado na litisin itong mga krimeneto, mababaliwala ang kanilang pagiging independyente, mababaliwala ang soberenya at mawawala ang suporta ng ICC. So ngayong nagbitiw ang Niger at sigurado po ako susunod ng Burkina Faso at ang Mali at baka sundan na yan ng Uganda at ng Kenya. Ang tanong, ICC, what's your move? Sabi nga ng awit, ICC, hawak mo ang beat. Pwede ka magpumilit na litisin si Tatay Digong, maging dahilan para mawalan talaga ng tiwala ang mga bansa sa ICC at maging dahilan para sila ay bumitiw na sa pagiging miyembro, or seize the moment. Aminin, walang jurisdiction kay Tatay Digong nang mapadalang mensahe, hindi naman maghihimasok ang ICC sa mga malayang bansa at hindi niya babaliwalain ang soberenya ng mga malayang bansa. Hawak mo ba ang beat, ICC? The ball is in your court. Maraming salamat po sa Opo, speaking of itong dating sheriff, ipakita lang natin na attorney ha, yung recent niya na post, no. Ang sabi niya dito, public announcement,
Please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. Actually, nandun pa ako sa Davao City nito, attorney, nung mangyari yung insidente. At nagkaayos na ito sila si Vice President o then Mayor Sara Duterte at ito ngang si Ginoong Abby Andres, attorney. Exactly. That's the point. That would expose the diabolical intention of the prosecution, that they are not after accountability, but their main objective talaga, which is now being exposed, is really political in character, to demolish the credibility of the Vice President, to yung mudslinging, lahat ng propaganda ito. So ang tanong nito, will they succeed? I don't think so. Opo, attorney, bigyan lang natin ng konteksto, no? Lalo na yung mga hindi nakakaalala. Ano bang nangyari? Bakit na nasapak ba yun ng Mayor Sara? Kasi during that time, nandun din ako nagkaroon ng kalamidad sa Davao. Kung maalala mo, attorney, yung Davao River na marami mga kabayan pinasok ng baha, lagpas tao na, marami ding bilang ng mga nasawi. During that time, nanguna itong si Mayor, Vice President Sara Duterte, sa pagtulong sa mga apektado ng kalamidad. At humihiling siya na pwede mag-extend pa ng at least 2 hours kasi pupunta ako dyan at hindi makikinig sa inyo yung mga tao, kakausapin ko sila. Pero bigyan mo ako ng 2 hours pa na dagdag kasi nga merong inaasikaso. So kumbaga marami ng mga factors, attorney, kasi malala ang nangyari po sa Davao City during that time at ito na nga yung nangyari. Kumbaga baka isipin nila na sinuntok na lang diretso ni BP Sara ng walang dahilan kumbaga. Pero alam natin, hindi naman talaga acceptable yung pag-ano. Pero para at least merong konteksto tayo, bakit nangyari itong ganito, attorney? Exactly. In fact, that event endeared BP Sara to the hearts of the Davaoenos and even to the Filipinos who were watching that particular episode. Kasi nakita mo yung kaniyang leadership at saka yung malasakit niya sa mga aping-api at saka yung mga marginalized sectors or people in Davao who needed leadership, who needed help at that time. So, to me, that would not be a negative, that would not create a negative impact on her image as a person. In fact, it would bolster her image being a no-nonsense leader. Opo, kung kukunin natin yung logic nitong nasa prosecution na gagamitin nila itong dating sheriff, bakit hindi nila ipatawag din yung ibang mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng Intel at Confidential Fund? Paano ba nila ginamit itong kanilang mga pondong ganito? At bukod tangi lang ba ang Vice President ang may ganitong sitwasyon, attorney? Kaya nga, Admar, nakikita mo ngayon, people are watching, people understand what is happening. Ang ginawa ngayon is selective persecution, selective prosecution. So, dahil dito, ang resulta, instead na mawala ng suporta si BP Sara, lalong it becomes stronger. Yung, tingnan mo yung support base niya dito, lalo na sa Mindanao at saka sa Visayan Island, naging resilient ito. Kasi kitang-kita, klarong-klaro, na very selective itong ginagawa ngayon ng mga those who are really running after her because they want to prevent her to become our next president. And the people saw it, and the people realized it, understand it. So, hindi ito nila pwedeng mabaliwala sa mga kaisipan at saka yung pagtingin ng mga tao. Hindi pwede talaga, di ka na blind the people, and the people are responding. Makita mo ngayon yung mga surveys after surveys, the Vice President's approval rating remains steady. At saka yung preference sa kanya ay lalong mataas. Kasi hindi ito kapareho sa nangyari kay Vice President Binay. Iba itong sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. The more natitirahin mo siya, the more ang simpatiya ng mga tao ay titibay. Kasi ayaw ng mga Pilipinos yung aapihin tayo. Tingnan mo nangyayari ngayon sa yung basketball player. Tingnan mo dito sa amin sa Agusan. Talagang masakit kasi makita natin yung sympathy ba. Although, hindi ba ito politika, pero makita mo yung mayroong aspect nito na pang-aapi. Kaya nga, kung aapihin mo ang tao, lalong ang mga supporters nito ay
magalvanized, ma-unify mo. Kasi para itong agos ng tubig, hindi mapipigilan. Opo. Dito po tayo sa naging mga ganap sa pre-trial, no. Marami tayong mga naririnig kasi ang medyo mas maingay dito itong sa prosecution, no. Na kesyo, tunog lata, meron pang mga pahayag na dapat dumalo si Vice President Sara Duterte, tapos meron pang mga pahayag sila na dapat para mapabilis kung same lang din naman ng mga documents yung gagamitin nila, same lang yung marking, para dire-diretso, tapos may paliwanag ang depensa rito kasi may mga instance pala na yes, same yung documents pero merong kulang ang pahina, yung isa photocopy, yung isa certified through copy. Medyo maingay ang nasa prosecution po. Pero sabi nga ng mga abogado rin na nakakapanayam ko, attorney, kung nakikita mo ang kalaban mo, halimbawa kasi tingin nila parang mga mali ang ginagawa ng nasa depensa sa panig ni Vice President Sara Duterte, dapat pabayaan mo. Kasi paborin sa iyo. Pero dito, meron silang mga puna. Anong basa niyo po dito, attorney? Makita mo naman yung kasabihan na kung yung tubig ay yung Malalim. yung malalim, di ba, yan, tahimik. Tahimik. Pero kung ang tubig ay mababaw, noisy yan eh. Di ba? Ngayon, kaya nga, the purpose of pre-trial, yan ang para ma-clarify yung issues, ma-define ang issues, yung mga marking of documentary evidence, para plastado na ba? Walang surprise dito. Identification of witnesses, para malaman din kung sino yung witnesses. Unlike before na susulpot bigla lang yung witness na hindi mo alam kung saan galing. So, yan ang what is being avoided kasi violation yan ng due process. At saka yung dapat yung mga objections, makonsider na, kunwari, for example, yung evidence na photocopy, that is objectionable. Kasi, kailangan sa documentary evidence, it should be original. At saka yung i-simplify yung proceedings. Kasi, for example, like yung sa sheriff, what is the need? Assuming lang, what is the need to present that sheriff if that particular allegation is being admitted and accepted by the defense that it has happened? Iba lang yung context as what being explained by you. Alam naman ng buong Pilipinas ang nangyayari na yan. Actually, kung i-revive yung mga pangyayari na yan, yung konteksto, lalong mapapatibay yan sa yung image ng ating Vice President. Opo. Dito po kasi alam natin, impeachment court, hindi talaga regular court, no? May halong politika din talaga ito. Kaya ba nagiging may mga ganitong klase ng propaganda o mga pahayag dahil maliban sa impeachment court, haharap din si Vice President Sara Duterte sa Court of Public Opinion. Court of Public Opinion, attorney. Yun nga, the purpose talaga is sui generis ito. Hindi ito purely judicial. In fact, hybrid 80% to my mind is political. So away ito ng politika. Political perception. Sige nga, kung ganyan ang approach nila, I think the Vice President is also prepared to engage that kind of political battle. So it's a battle of winning the hearts and minds of the people. At the end of the day, makikita natin ngayon kung yung impeachment by yung House of Representatives being supported by Malacanang, yung kanilang move na yun, yung would it succeed or will it backfire? Kung ganyan ang kanilang approach. Kasi wala talagang ebidensya dito eh. To my mind, kung titirahin mo si VP Sara sa confidential fund, paano na ngayon yung mga confidential funds ng ating presidente, yung ating mga Secretary of National Defense, sa ating mga armed forces, sa PNP, lahat ng mga nandiyan sa security sector. Now, that would create a bad precedent na hindi naman talaga ang intention niya. Kaya nga, Admar, yung Mossad, yung CIA, wala yan silang, they are not required to disclose how these confidential funds are being spent. In fact, we are also like that. Isang certification lang. Kasi confidential nga eh. Now, kung gagamitin yan, assuming mapo-force si Vice President at saka yung kanyang team to present piatos, kung sino man yan, kawawa yung tao na yan. So, it would boomerang yung reality ba about how these confidential funds are to be spent. Now, you are talking about 125 million. Paano mo ba yan ibibenta if the trillions of pesos na ninakaw as a result of the ghost
flood control projects, non-existent. Paano mo yan ibenta kung yung flood control projects na ghost amounting to trillions as being reported, hindi mo pa nga iniimbestiga? So, talagang makita mo yung gross disparity dyan eh. Si Vice President Sara Duterte is that one of those being reported to have received a maleta of funds. And Vice President Sara Duterte is that one of the officials na mayroong insertions sa GAA. But pag initan mo siya sa isang amount na as parang minuscule as compared to the huge amounts na talagang being wasted and being pocketed to the corrupt officials na wala man lang investigation tinatakpan. So, ito palang dalawang narrative na ito, Admar, makita mo talaga ang injustice at saka yung persecution.